What's up guys? Welcome back to our channel. So, ito na yung part 2 nung gaming rig setup natin sa pag-upgrade. Nung part 1, in-unbox natin at ni-review ng konti yung mga bagong ilalagay natin sa PC. So, this part 2, ipapakita namin kung paano naman natin nabuo at nagawa at na-upgrade into this PC. So, pasensya na, medyo nakatagalan yung upload. I'm sure this will be worth it. So, watch this. So, ito na yung hinihintay nyo part 2 na after ko i-unbox yung mga bagong components ng PC. So ito yung old PC ko. Yan, tignan mo. Yan yung ililipat natin na components dun sa bagong case. And then lalagyan natin ng AIO para sa new makeover. All throughout, we thought everything was going smooth. And then nagkaroon kami ng isang malaking problema na akala ko katapusan ko na. So, ayan, panoorin nyo to. So ayan, nagkaroon kami ng problema. Habang maglilipat kami ng motherboard, ang nangyari, dumikit yung CPU dun sa stock cooler. Buti na lang walang nabaling pins. Hopefully gumana pa siya. So, yan, binoblower namin ngayon para medyo lumambot-lambot yung thermal paste. Tignan natin kung anong mangyayari. Naka-ready na lahat, oh. Ayun na lahat, oh. Tapos pagtanggal ko ng stock cooler, biglang ganun. Boom. Tignan natin. So, ayun na nga yung nangyari. Sa sobrang kapal ng thermal paste, dumikit yung processor natin sa mismong stock fan. So, hindi namin matanggal para siyang semento. So, ang ginawa namin, blower namin siya ng matagal until such time lumambot yung thermal paste, pero kinailangan pa rin namin puwersahin ng screw para lang matanggal. And hindi doon natapos yung problema natin. After that, nung natanggal na namin, sinasalpak namin sa motherboard, napansin namin na merong dalawang pins na nabaliko. So mas malaking problema yon kasi kapag nasira or nabali ang pin ng processor, goodbye. So kailangan na magpalit. So, buti na lang, napakagaling ng kaibigan ko at malinaw yung mata niya. Tsinaga niyang idiretso yung dalawang pin na nabaluktot until such time na naayos na namin. So, ayan guys, natanggal namin siya sa CPU cooler. Yan, gamit ang mahiwagang flat screw at blower ng asawa ng kapatid ko. Tapos, pagkatanggal namin, hindi pa doon natapos yung problema. Kasi meron kaming nakitang dalawang balikong pins. Yan, ng processor namin. So kaya tinatry namin siyang lumapat, ayaw ma-shoot. So sa sobrang tense namin lahat, hindi ko na na-vlog kung paano diniretso ng kaibigan ko yung pin. Pero nagawa niya, so ayan, lumapat na. So right now, ang gagawin namin ay ilalagay na to sa bagong case. Yan, ito na. Andito na kami. So medyo matagal. Actually hindi medyo, matagal talaga. Doon kami natagalan. So hopefully matapos to kaagad. So from Gigabyte B450M DS3H, nag-upgrade ako to Top Plus Gaming B450M na Asus. Bakit? Kasi this has better VRM cooling para sa CPU and other components. Overall speed is better.
And meron siyang dedicated RGB header na wala dun sa Gigabyte. Kasi yung Gigabyte medyo entry level lang siya na B450M. Ito naman hindi naman siya kamahalan pero sulit na sulit siya. And if you guys want this, meron pa ako mga stocks dito. So just comment down below and message tayo para dito. Yan, so napansin ng kapatid ko, yan, sa Rakhalia pala, yung lusutan ng wires from power supply masyadong malapit dito sa mga SATA slots. So, isa sa mga cons yun, medyo mahirap at masikip. Kung mapapansin nyo, tinanggal na rin namin yung bakal dito na mount. So, kasi hindi pwedeng ikabit sa harapan yung 240mm radiator, kaya lang, ang mangyayari, dalawang fans lang. So mababakante yung pinakailalim. So we decided na sa ibabaw na lang ikabit yung AIO. Yan. So dito na tayo sa GPU guys. After ilang hours patapos na tayo. Pag nag-boot to, magpapaparty ako. Yan. Kontin lang. So after all the hassle at ilang oras ng tiyagaan na pag-aayos, finally natapos namin yung setup. And now I present to you version 2.0 ng aking PC. Tinawag ko siyang Icebox kasi napakalamig niya sa mata. So, here's my setup. Here's Icebox. So ayun guys, nakita nyo nga kung gaano kalamig sa mata si Icebox. Hindi naman siya sobrang high-end gaming PC. Swak na swak lang. Budget na budget lang. So syempre, after ma-install lahat, hindi doon natatapos. Syempre, gusto natin na malinis lahat. So, nag-google pa ako ng ilang oras para sa cable management. Ayan, kailangan nyo ring matutunan yan guys. So, tignan nyo yung cable management na ginawa ko. So there you have it guys, nakita nyo na kung paano nabuo si Icebox. And if you're wondering kung bakit nandito yung second display ko, it's actually a television na kinonekta ko lang sa PC. Hindi ko siya talaga ginagamit as second display. Binubuksan ko lang siya pag nag-stream ako ng Call of Duty Warzone or kung ano mang gaming i-stream ko para lahat ng mga comments, likes, shares,
start sending lahat nakikita ko sa screen na to. So actually nauna pa tong TV na to kaysa sa PC setup. So hindi ko yan sinadyang ilagay dyan para dito. We will improve the placement. Hanapan natin na kung ano mas maganda siguro in the future. So maraming salamat. If you have any questions, suggestions, or comments, don't forget to put them down below sa comment box. And don't forget to like, subscribe, and share our channel. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at sa lahat ng nakasubaybay. Thank you very much. This has been Clarence from Renz Elikin. I'll see you on our next vlog video.